At higit sa lahat, ang pondo ay hindi na naandoon lang sa sentro ng gobyerno. At ibig sabihin, kapag may mga ganitong mga kalamidad, hindi na po parang mga pulubi ang mga Bisaya, ang mga taga Mindanao na nag-aantay sa national government na dumating para bigyan sila ng kanilang mga limos. Ang layunin ng nasabing resolusyon na aking inihain ay para manawagan sa pagtitipon ng isang Constitutional Convention o CONCON upang repasuhin at baguhin ang ilang mga probisyon ng 1987 Philippine Constitution upang mas maangkop ito sa ating kasalukuyang kalagayang panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. Luma na ito at hindi na angkop sa panahon ang ilang probisyon nito, partikular na yung patungkol sa ekonomiya at political structure. Pangalawa, kailangan itong baguhin upang mapabilis ang serbisyo ng gobyerno at mahikayat ang mas maraming mamumuhunan sa bansa. Pangatlo, kailangan nating palakasin ang mga rehiyon para pamunuan ang kanilang mga nasasakupan. At apat, ang proseso ng pagbabago ay dapat demokratik at may partisipasyon ng mga mamamayan. Ang CONCON ay isang kapulungan ng mga halal na mga sambayanan na delegado na nagmula sa iba't ibang sektor o rehiyon na may tungkuling repasuhin o baguhin ang kasalukuyang saligang batas. Hindi po sila miyembro ng Kongreso. Kaya't ang kanilang trabaho ay malaya, tutok at nakatuon sa interes ng mga mamamayan. Sa CONCON naman po, tulad ng aking nabanggit kanina, ang mga delegado ay hindi miyembro ng Kongreso. Sila po ay ihahalal ng mga tao bilang kanilang kinatawan. Sa madaling salita, hindi sila mga politiko na nasa pwesto, kundi mga bagong halal po na delegado na may mandato mula sa taong bayan. At ang CONCON po, sila po yung pwedeng gumawa ng bagong konstitusyon. Sila ang may kapangyarihan na gumawa. Kapag natuloy po yung CONCON na yan, sigurado ko, marami din pong kukunin doon sa 1987 Constitution. Kasi na makatwid, sa CONAS, mga nakaupong mambabatas, ang hihimay, at mag-a-amend sa Constitution. Habang sa CONCON naman po, tao ang boboto para po doon sa mga uupo, para pag-aralan at baguhin ang saligang. Ang Constitutional Convention ay advantageous sa kadahilan ng una, humihikayat ito ng mas malawak na partisipasyon mula sa iba't ibang mga sektor o grupo. Ibig sabihin po nun, pag nandun na sila, makilahok na sila, nandyan na po yung mga bagong pag-iisip. Mga magsasaka, yung mga mangingisda, kung sino po yung mga nandun talaga sa tinatawag nating nakakaramdam. Kasi madalas po ngayon yung mga nakaupo, manhid. Wala na po yan nalala. Wala. Kulang mo ang kaalaman ng mga yan sa totoong nangyayari sa grassroots. Pag sinabi po natin grassroots, yun po yung talagang nandoon talaga sa loob-looban, sa mga liblib na lugar. Ikalawa, mas madidinig ang pagkakaiba-iba ng mga pananaw at opinyon. At ikatlo, ang mga delegado ay pinipili sa pamamagitan ng halalan. Makakatulong ito upang maiwasan ang mga hinala na baka para lamang sa pansariling interes ng mga nakaluklok sa pwesto at may kapangyarihan ang maging resulta ng pagbabago. Maaaring mabago ang sistema ng ating gobyerno. Depende sa probisyon ng bagong konstitusyon na dapat iratifika ng taong bayan sa isang plebisito. Kung halimbawa sa bagong konstitusyon ay tayo ay maging federal na at tayo maging parlamentaryo, ipapaliwanag natin kapag tayo naging parliamentary form of government, tayo mababalik doon sa 1971 kung ano yung tayo ay isang bahay na lang. Hindi na tayo magiging dalawang bahay kasi ngayon dalawang bahay tayo eh. Tayo ay mayroong kamara at mayroon tayong senado. Noong 1971 Constitution, isa lang ang bahay. Kaya matipid ang gastos at mas mabilis ang gawaan ng batas. Ngayon, sa federalismo naman, napakaganda nito sapagkat total matagal na panahon tayo ay gaya-gaya putumaya, magiging parang Amerikano tayo. Magkakaroon tayo ng mga estado. Ibig sabihin, kapag ka-estado, ito ay mas may kalayaan sa maraming bagay. At higit sa lahat, ang pondo ay hindi na magiging naandoon lang sa sentro ng gobyerno. Halimbawa, sa ngayon kasi, nandito lahat sa Luzon yan. Dahil nandito ang national government. Kumbaga, yung mga nakukuha nating tax, 100% yan pumupunta sa national government at yung national government, ibabato lang yan sa mga probinsya, sa mga syudad-syudad, sa pamamagitan ng IRA. Pero kapag tayo po ay federal na, mababaliktad na po yan. Depende po yan sa konstitusyon na mababago kung 80% mapupunta na agad sa mga estado, yung tax collection and budget. 20% lang ang mapupunta sa national government. Ibig sabihin, kapag may mga ganitong mga kalamidad, hindi na po parang mga pulubi ang mga Bisaya, ang mga taga Mindanao na nag-aantay sa national government na dumating para bigyan sila ng kanilang mga limos. Yan po ang napakalungkot na nangyayari ngayon sa sitwasyon natin dito ngayon sa bansa natin. Na pag may kalamidad, nag-aantay tayo lahat sa national government. Na yung national government na kailangan pang sumakay ng eroplano para pumunta doon sa Visayas, pumunta sa Mindanao, dala-dala yung kanyang mga gamit. Naisipin nyo yung delay na yon. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw ay napakahalaga.
At yung gastos na yun, isipin nyo, sumakay ka lang na aeroplano, ang dami nyo. At yung pagdala ng supply, talaga hong para sa akin, ang Pilipinas ay dapat ay isang federal na gobyerno. Alam nyo, kapag tayo ay naging federal na gobyerno at binigyan natin ng kalayaan yung mga estado, halimbawa magkakaroon ng State of Mindanao, State of Visayas, sila ay magkakaroon na ng kalayaan kung sila ay magpapapasok ng mga dayuhan o hindi. Ngayon po kasi, dahil sa konstitusyon, buong national government, Luzon, Visayas, Mindanao, walang karapatan na magpapasok ng foreign investor hanggat hindi pumapayag ang national. Yan ho ang ikinasasakit ng loob ng Visayas at Mindanao. Dahil halos lahat ng foreign investor nandito sa Luzon at naiiwan ang Visayas at Mindanao. Kaya pagkayaan po ay nagkatotoo na at tayo po ay talagang nagbago na ng konstitusyon, magkakaroon na po ng kalayaan ang Visayas at Mindanao na tumanggap ng kanilang mga foreign investor. Hindi po kayo mahuhuli na. Sa ngayon, ang mga paldo, yung mga nandito sa Luzon. Yan po ang napakalungkot. Meron po yung data, makikita nyo. Hindi po ako nagsisinungaling. May data po yan, makikita nyo. Foreign investor, nandito lahat sa Luzon. Naniniwala po ako na ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan sa pamamagitan po ng Kongko. Ang mga mamayan mismo ang magpapasya kung anong uri ng pamahalaan at patakaran ang gusto nila para sa isang bago at makabago at makataong Pilipinas. Ito na po siguro ang tamang oras para pag-usapan natin muli ang pagbabago ng ating konstitusyon. Tandaan po natin, walang darating na pagbabago sa luma.